pagtustos ng mga gastusin. Alam ko rin pong hindi magpapahuli ang League of Cities sa pangunguna ni Mayor Oscar Rodriguez. Kung ang mga gobyernong lokal ay nakikiramay na sa ating mga adhikain, ang Kongreso namang pinanggalingan ko, siguro naman maasahan ko din. Nagpakitang gilas na po ang gabinete sa pagtukoy ng ating mga problema at sa paglulunsad ng mga solusyon. Sa loob lamang ng 3 linggo. Nang bagyo pong Basyang, ang sabi sa atin ng mga may prangkisa sa kuryente, 4 na araw na walang kuryente. Dahil sa mabilis na pagkilos ni Secretary Rene Almendras at ng Department of Energy na ibalik ang kuryente sa halos lahat sa loob lamang ng 24 oras. Ito pong sinasabing kakulangan sa tubig sa Metro Manila, kinilusan agad ni Secretary Rogelio Singson at ng DPWH. Hindi na siya naghintay ng utos, kaya nabawasan ang perwisyo. Nakita na rin natin ang gilas ng mga hinirang nating makatulong sa gabinete. Makatwira naman po sigurong umasa na hindi na sila padadaanin sa butas ng karayom para makumpirma ng Commission on Appointments. Kung mangyayari po ito, marami pa sa mga mahuhusay na Pilipino ang maeenganyong magsilbi sa gobyerno. Sa lalong madaling panahon, uupo na tayo sa LEDAC at pag-uusapan ang mga mahalagang batas na kailangan nating ipasa. Makakaasa kayo na mananatiling bukas ang aking isipan at ang ating ugnayan ay mananatiling tapat. Isinusulong po natin ang Fiscal Responsibility Bill kung saan hindi tayo magpapasa ng batas na mangangailangan ng pondo kung hindi pa natukoy ang panggagalingan nito. May 104.1 billion pesos tayong kailangan para pondohan ang mga batas na naipasa na, ngunit hindi maipatupad. Kailangan din nating isaayos ang mga insentibong piskal na ibinigay nung nakaraan. Ngayon, naghihigpit tayo ng sintron. Kailangan balikan kung alin sa mga ito ang dapat manatili at kung ano ang dapat nang itigil. Huwag po tayong pumayag na magkaroon ng isa pang NBN-ZTE. Sa lokal man o dayuhan, manggagaling ang pondo, dapat duman ito sa tamang proseso. Hinihingi ko po ang tulong ninyo upang amyendahan ang ating procurement law. Ayon po sa saligang batas, tungkulin ng Estado ang siguruhing walang lamangan sa merkado. Bawal ang monopolya, bawal ang mga kartel na sasakal sa kompetisyon. Kailangan po natin ng isang antitrust law na magbibigay buhay sa mga prinsipyong ito. Ito ang magbibigay ng pagkakataon sa mga small at medium-scale enterprises na makilahok at tumulong sa paglugo ng ating ekonomiya. Ipasa na po natin ang National Land Use Bill. Una rin pong naging batas ng Commonwealth ang National Defense Act na ipinasa noong pang 1935. Kailangan ng palitan ito ng batas na tutugon sa pangangailangan ng pambansang seguridad sa kasalukuyan. Nakikiusap po akong isulong ang Whistleblowers Bill upang patuloy ng iwaksi ang kultura ng takot at pananahimik. Palalakasin po lalo ang Witness Protection Program. Alalahanin po natin na noong 2009 hanggang 2010, may nahatulan sa 95% ng mga kaso kung saan may witness na sumailalim sa programang ito. Kailangan repasuhin ang ating mga batas. Nananawagan po akong umpisahan na ang rekodipikasyon ng ating mga batas
upang siguruhing magkakatugma sila at hindi salu-salungat. Ito pong mga batas na ito, ang batayan ng kaayusan, ngunit ang pundasyon ng lahat ng ginagawa natin ay ang prinsipyong wala tayong mararating kung walang kapayapaan at katahimikan. Dalawa ang hinaharap nating suliranin sa usapin ng kapayapaan: ang sitwasyon sa Mindanao at ang patuloy na pag-aaklas ng CPP, NPA, NDF. Tungkol sa sitwasyon sa Mindanao, hindi po nagbabago ang ating pananaw. Mararating lamang ang kapayapaan at katahimikan kung mag-uusap ang lahat ng apektado. Moro, Lumad at Kristiyano, inatasan na natin si Dean Marvic Leonen ng mga siwa sa ginagawa nating pakikipag-usap sa MILF. Iiwasan natin ang mga pagkakamaling nangyari sa nakaraang administrasyon kung saan binulagan na lang ang mga mamamayan ng Mindanao. Hindi tayo pwedeng magbulag-bulagan sa mga dudang may kulay na politika ang naging proseso. At hindi ang kapakanan ng taong bayan ang tanging interes. Kinikilala natin ang mahakbang na ginagawa ng MILF sa pamamagitan ng pagdisiplina sa kanilang hanay. Inaasahan natin na muling magsisimula ang negosasyon pagkatapos ng Ramadan. Tungkol naman po sa CPP, NPA, NDF, tanong ko lang po, handa na ba kayong maglaan ng konkretong mungkahi sa halip na pawang batikos lamang? Kung kapayapaan din ang hangad nyo, handa po kami sa malawakang tigil putukan. Kayo po ba ay handa rin mag-usap tayo? Mahirap magsimula ang usapan habang mayroon pang amoy ng pulbura sa hangin. Nananawagan ako, huwag po nating hayaang masayang ang napakagandang pagkakataong ito upang magtipon sa ilalim ng iisang adhikain. Kaya kapayapaan at katahimikan po ang pundasyon ng kaunlaran. Habang nagpapatuloy ang barilan, patuloy din ang pagkakagapos natin sa kahirapan. Dapat din po nating mabatid, ito ay panahon ng sakripisyo. At ang sakripisyong ito ang magiging puhunan para sa ating kinabukasan. Kaakibat ng ating mga karapatan at kalayaan ay ang tungkulin natin sa kapwa at sa bayan. Inaasahan ko po ang ating mga kaibigan sa media, lalo na sa radyo at sa print, sa mga nagba-block time at sa community newspapers. Kayo na po mismo ang magbantay sa inyong hanay. Mabigyan buhay sana ang mga batayang prinsipyo ng inyong bukasyon, ang magbigay linaw sa mahalagang isyu, ang maging patas at makatotohanan, at ang itaas ang antas ng pampublikong diskurso. Tungkulin po ng bawat Pilipino na tutukan ang mga pinunong tayo rin naman ang nagluklok sa pwesto, humakbang mula sa pakikialam tungo sa pakikilahok. Dahil ang nakikialam, walang hanggan ang reklamo. Ang nakikilahok, nakikibahagi sa solusyon. Napakatagal na pong namamayani. Ang pananaw na ang susi sa asenso ay ang intindihin ang sarili kaysa intindihin ang kapwa. Malinaw po sa akin, paano tayo aasenso habang nilalamangan ang kapwa? Ang hindi nabigyan ng pagkakataong mag-aral, paano makakakuha ng trabaho? Kung walang trabaho, paano magiging consumer? Paano mag-iimpok sa bangko? Ngunit kung babaliktarin natin ang pananaw, kung iisipin nating dadagdagan ko ang kakayahan ng aking kapwa, magbubunga po ito at ang lahat ay magkakaroon ng pagkakataon.